Diba? At kung kayo ang aatrasan sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hakunan ng maliliit na bagay na iyan? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Do you not know that the saints will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Kasi may usap niya sa Korinto, ibang konteksto na naman yan. Ano po? Tandaan natin ang dalawang pangunahing tauhan sa sermon sa bundok ni Jesus. Ang kanyang mga alagad at ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Tapos sinasabihan ng Panginoong Jesus na huwag kayong humatol sa iba. Ngunit ang pinakakonteksto ay ang pangunahing punto ay pumapatungkol sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo bilang mga ipokrito at nagpapanggap na makadiyos, ngunit ikinakaila ng kanila mga gawa. Ano po? So sana sa umagang ito, nakita po natin ang kahalagahan ng mga paksa na inilatad sa atin ng ating Panginoong Yesus at kapupulutan natin ito ng aral. Ano po? Maging maingat ang bawat isa sa atin sa paraan ng pangangaral sa iba. Kasi yan ang pangunahing misyon natin, ipalaganap ang salita ng Diyos. Ano po? Sa ating mga kapwa, kaibigan, at ipaalam sa kanila ang mga katotohanan. Pero sa kabila nun, pinakikita ng banal na kasulatan na kinakailangan nakaayon din yung ating gawa upang tayo ay hindi nila balikan. Kasi pupuntusan tayo ng mga iyan kapag tayo ay nagkaroon din ng mga hindi kanais-nais na gawa sa kanila. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito at tayo dadako na sa pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon at panatilihin natin ang katahimikan. Umawit po tayo muli sa ating paperless hymnals, Must Jesus Bear the Cross Alone. Must Jesus bear. Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and on the world go free. No there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I bear till He shall set me free, and then go home, my crown to wear, for there's a crown for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, oh, red, so rich your name. Angels from the stars come down and bear my soul away. Brother Amigo. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat at tayo papatuloy sa ating gawain sa pagpupulot ng tinapay at pag-inom sa amin. At ako muna yung mabasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29 at ito ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus sa gagawin siya'y pagkanulo ay dumampot ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat at pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Naging din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin nito sa tuwing kayo magsino sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kung sino mang kumain ng tinapay o uminom ng sarong ng Panginoon na hindi narapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ay ang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po yung magsitayo para sa pala. Diyos Ama na mga pagkakas sa lahat, wala na lang ito pa, Panginoon, ito kami katasan ng mga tinig, nagulili pa sa lahat. Naging po sa amin na pagkakataon ito, na aming lalahanin na katapilaan ng mga anak ng sa Kristus. Narito Panginoon, hawak ng mga lingkod, pagkatas ng ubas sa sumusunod sa mga dugo, ang tinapay ng libadura na sumusunod naman sa mga tawan. Dalangin namin Panginoon na basusin po ang mga maraming ito at ang isa po sa amin natanggap. Na may pagkilin po sa amin ang kapatawaran sa mga pagkakasala at hindi ayos po pagtibayin ang aming mga pagkayang palatay sa ibang namin. Dito po kami sinasamo at dalangin sa harap po ng mga anak sa Kristo sa ito ang lupas. Amen. Tatawag po tayo para sa pagkakabalan. Muli ko pabasa ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1-2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo dahil nalutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbuod na magsimpan, ayon sa kanyang inihawa, kung huwag nang gumawa ng mga bagay ng pagtalento. At ulit natin ang Beyond this Land of Parting. Beyond this land of parting, losing and living. Ready? Sing. Beyond this land of parting, losing and living, far beyond the losses, darkening this, and far beyond the taking and the believing, that's the summer land of bliss, land beyond, so fair and bright, land beyond. Sighing, mourning and weeping, lies the summer land of bliss, land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night, summer land, God is His light, oh happy summer land of bliss. Diyos Ama na nakikita sa lahat, kung ano ang muli, sa mga mas puso, nagpapasalamat sa mga biyaya at kapanan na gawin mo namin sa amin. At gayon din nagpapasalamat mo kami sa buwan kalakasan na pinagawin mo namin sa mga oras na ito. Dalangin na rin Panginoon ng mga salapin sa mga harapan o ng ito sa pagpapalagana ng Evangelyo at gayon din sa pagpapawalad ng bahay sa bahay ng Panginoon. Dalangin din namin na makatulong ito sa namin ng nangailangan sa mga sa Panginoon. Ngayon din na hinihiling namin Panginoon na pagkalog po sa amin ng mga pangailangan natin po kami sa mga susunod na araw sa aming mga trabaho ng negosyo Panginoon. Ito po ang gumabay sa amin. Pagkalog po sa amin ng mga pangailangan. At ngayon din na hinihiling namin na pagkalog po sa amin ng mga kayapaan sa mga puso't isipan ng Panginoon. Sa mga bagay po na hindi magsagit ng mga labi, ay patuloy po namin pinapasalamatan at hindi. Sa ngalan po ng anak ng Kristo sa Pagkakas,
Amen.